Good morning po sa bawat isa. It's Sunday. Hari nawa, sama-sama po tayong patuloy magsama-samang magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. At tunay naman po na ang Diyos ay laging buhay. At patuloy po tayong makipagniig po sa Kanya, makipagdaupang palad po tayo sa ating Diyos sa buhay. Ang katotohanan po nito, ang Diyos po ang dapat nating titingnan na pinakadakilang bisita natin. Hayaan natin ang ating Diyos ang patuloy pong bumisita po sa atin. Katulad po ng talatang nabanggit dito sa chapter 9, 3 hanggang 5, yung pong experience po ni Pablo na siya po ay patungong Damascus. At dito na-encounter niya po ating Panginoon sa Kristo. At siya po ay nagkaroon po ng karanasan, makilala ng gusto ang ating Panginoon sa Kristo. Dito po binabanggit din ng iba na bakit naging huling apostol po si Pablo. Kasi ang meaning po ng sometimes po ng kadalasan ng pagiging apostol ay nagkaroon ka ng pagkakataong madisipuluhan ka ng Panginoon Yesus Kristo o maturuan ka on time na nandun pa nasa lupa pa po ang ating Panginoon Kristo, na nagkaroon ng karanasan ang mga believer of Christ na mukhaan siyang nakasama yung face to face po. So dito kaya po siya napabilang na rin po sa pagiging alagad po ng ating Panginoong Kristo. At dito kung minsan po may mga pagkakataon sa buhay po natin. Una, may mga pagkakataong mga imposible na pong bagay na maaaring sabihin natin makakilala ang isang tao. Lalo tigit po kung ang kanyang kalagayan sa buhay ay tila parang hindi kayang ma-penetrate po ang kanyang buhay ng gospel. Tila parang may kahirapan po. No? Like for example po, yung mga mayayaman, yung may mga katungkulan po sa gobyerno, yung mga artista, mga politikong tao, at yung pong mga sikat pong tao. Pero ganun pa man po ay may mga pagkakataon po na umiiral pa rin po yung posible po sa harapan po ng ating Panginoon. Sa atin siguro marahil imposible po iyang mangyari dahil sa katotohanan po na nangingimi po tayong minsan magbahagi dahil sa kanilang antos ng buhay. Pero ganun pa man po, ang Diyos po ang siyang patuloy nakikilos sa kanila o sa anumang bagay na ating pwede sabihin na may kaimposiblihan po na mangyari na sila po ay makakilala. So gawin lamang po natin ay lingin natin sa Panginoon through sa prayer na rinawa ang mga taong ito ay magkaroon po ng pagkakataon po na makakilala po sa ating Diyos ng buhay. Sa atin po kasi medyo imposible, pero ang Diyos po wala pong imposible. Kaya nga doon po siya nabanggit din po sa Luke 18 marahil ay binabanggit po doon na ang tingin ho ng tao medyo napaka-imposible pong maligtas po ang tao. So dahil kadahilan namin mga nakikita silang bahagi sa buhay ng tao na pwedeng hindi kayang maisuko lahat, no? At yung medyo parang napakahirap yung pamantayan nga po ng kaligtasan. Pero ganoon pa man, sinabi ng Panginoon na sa tao ay imposible, pero sa Diyos po ay posible. So dito makita natin na patuloy po tayong manalangin. Pangalawa, may mga pagkakataon sa buhay ng tao na nangyayari, no? Na halimbawa po mayroon pong mga dramatic na pagpapakilala po ang banal na espiritu o ng ating Diyos na buhay sa pamamagitan nga po ng gospel through sa mga tinatawag na mga senaryo ng buhay, mga eksena ng buhay, kumbaga minsan dramatiko, like for example po pagkalugi sa negosyo, pagkabigo sa relasyon, pagkakaroon ng mga kasakitan sa buhay, yung kahirapan, at pati yung po mga malubhang mga karamdaman na dumarapo po sa tao. Dito makikita natin na may bahagi po sa buhay ng tao na kung saan po ay maaari po siyang makakilala po sa Diyos na buhay. Ito'y nagiging bihikulo po ng Diyos na buhay para po sila ay makakilala. Siguro ganoon din marahil kung ano po yung mga karanasan po natin na nagkaroon po tayo through encounter
sa ating Diyos na buhay. Salamat po at patuloy lamang po tayong magsikap na manalangin. Kung may mga mag-anak tayo na sa ngayon po ay hindi pa po nagkakaroon ng pagkakataon na ma-encounter po ang ating Panginoon Kristo at ma-penetrate po yung gospel sa kanyang puso, ay ipagpili lamang po natin na patuloy po magkaroon ng pagkakataon sa kanyang buhay. At harinawa, huwag nang hintayin na dumating sa buhay yung siya ay walang-wala na sa kalalapit po sa ating Panginoon. Salamat ng marami sapagkat mayroon pa rin tayong nakikitaan na ang Diyos po ay patuloy pong buhay at yun po ang magandang bagay po sa buhay natin. Salamat po and good morning.